Ops! Magandang araw, magandang hapon po sa mga kababayan, sa mga manunood, sa mga kaibigan natin sa iba't ibang panig ng mundo at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pagpasok pala, huwag niyo pong kakalimutan, mag-like po tayo agad at sana sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo at doon sa mga nagbibigay ng super thanks, maraming salamat po sa inyo. Very exciting po pag-uusapan natin. Kapapasok pa lang ha. Una, kinansela ng mga duwagcom yung pagdinig bukas ni PRRD. Supposedly Wednesday yun eh. Kinancel nila. Okay? Natakot, gawin na lang daw Thursday. Oh, pero eto, si PRRD susugod pa rin bukas para kumprontahin sila. Yan po mga pag-uusapan natin. So, at meron pa isa, pinatakas na. Oh, yung testigo, kapapasok lang. Yung testigo, pinatakas na sinasabi nilang witness against PRRD, pinalipad, naduwag. Hoy, Martin, yung mga witnesses nyo, yung duwag ko mo, sadyang mga supot. Mga duwag talaga, oh. Ano pa ang ating pag-uusapan? Ito, meron pa. Oo, maganda to. Kasi may i-request si PRRD. Tingnan natin kung duwag talaga sila. Ayan. Pag-uusapan po natin isa-isa yan. So hindi na po tayo magtatagal. Dediretso na agad tayo dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. O yan, wala nang daldalan ha. Wala nang keme-keme. Wala nang kakorniyan. Pasok tayo agad sa balita. Ito muna, pag-usapan natin. Pambira, oh. Ito. Kanselado ang pagdinig sa Kamara matapos itong kasahan ni former President Rodrigo Duterte. Ito kasi yan. Di ba? Alam mo, ito, halatang-halatang naduwag sila. Hindi sila ready. Kasi, ito yung parang mga bully sa kalsada na nambubuli ng mga maliliit na tao. Sa tingin nila maliit, sa tingin nila mahina, sa tingin nila matanda, sa tingin nila bata. So, habang umuurong si PRRD, hindi siya a-attend. Sabi niya, nagbago siya, hindi na a-attend. A-attend siya after November 1, pero nag-attend siya sa Senado, tapos binago niya. So, nung binago niya, binubuli siya. Ganun po. Hindi sila handa, pumalag. Maghahalukay sila ngayon ng mga witnesses. Magmi-meeting yan buong araw. Kulang kasi yung buong araw, magpapahanap sila ng mga resources, resource person, witnesses, evidence, etc. etc. Nagulat sila. They are not really expecting papalag si Duterte. Kaya nagkabiglaan. So, syempre, hindi sila ready. Sa madaling salita, yung kanilang tapang at the back of their head, hindi kasi papalag si Duterte. Madali kasi magtapang-tapangan pag alam mo, hindi papalag. Kasi tumanggi na si PRRD. So they thought, wala na. 'Di ba? Ang dali kasi mambuli. Binubuli mo na, pumalag. Yari sila ngayon. So mga hagilap sila ng tapang. Martin, BBM, buko itong mga bata mo. Okay? Kung ako nga sa'yo, Martin, ipakita mo rin ang tapang mo eh. Ito yung sinisigaw natin. Isinisigaw natin, leader sa leader. Ikaw ang may gusto na gambalain ng mga Duterte. Ako'y naniniwala, naniniwala ako kay BP Sara kaysa sa'yo. Sabi ni BP Sara, this is politically motivated. At sino pa ba ang may politically motivated? Ikaw, Martin. Kaya kailangan, sana,
Kung ikaw ay hindi support, puntahan mo yan si PRRD, ikaw mismo magtanong. Pero sa bagay, alam natin duwag ito eh. Kasi nga, lahat ng demanda pinadadaan kila Saldico, lahat ng mga reklamo pinadadaan kila Franz Castro, kila Ontiveros. Again, politically motivated. Pero hindi niya kayang harapin. So alam natin, hindi niya magagawa yan. Kahit na yung mga kakampi mong vloggers, alam, hindi mo kayang gawin yan. Kasi urong ang dila mo eh. Hindi mo kayang harapin si PRRD considering teritoryo mo yan. Considering andyan yung mga aso mo na tatahol para sa'yo. Diba? Kaya sana, wag ka nang magyabang-yabang. Tigilan ninyo. I mean, ano pang gagawin nyo? Hanggang 2028, yan na lang ang tatrabahuhin ninyo. Sana nga hindi na kayo umabot. Hindi na kayo manalo sa 2025 election. Kayo naman mga botante, matuto na kayo. Pagka ibinoto nyo pa itong mga to, baka ewan ko sa inyo. But anyway, again, kanselado na po. Kanselado na ang pagdinig sa Wednesday. Sa Thursday na lang daw. Di umano gagawin. Natakot sila kay PRRD. Thank you Presidential Tracker. Diyan natin nakuha yung balita. News update. Kanselado ang pagdinig ng Kamara matapos itong kasahan ni former Rodrigo Duterte. Thank you. Pero tuloy ito sa Thursday. Ngayon, etong magandang balita. Tingnan nyo tong mabuti. Eto naman. Tingnan nyo. Susugod pa rin si PRRD bukas. Basahin natin. Former President Rodrigo Duterte will go to Batasan Pambansa on Wednesday at 10 a.m. Bukas pa rin yan to confront the House Quad Committee members regarding the rescheduling of the November 13 hearing on war on drugs to November 21 according to former spokesperson Attorney Panelo. Ginawa pa lang November 21. Ay, sus! Teka, tingnan natin ang kalendaryo natin, hindi pala hindi sa Thursday, next Thursday, naduwag. Pero susugurin kayo. Alam mo, kung ako sa inyo, Dan Fernandez, barbers, wag na kayong humarap sa camera. Mga duwag kayo. Oy! Ito, sino pa? Abante, Paduano, ang tapang-tapang nyo. Ano yan, naduwag? Pinospone nyo 1 linggo? Sino maniniwala sa mga uwas na ito? Di ba? Sige nga kayo. Sige, tanungin natin yung mga bashers. Kayo mga pula. Kayo mga pinklawan na bata ni Martin. Sige nga. Kayo ba hindi kayo nagtataka? Bakit biglang pinospone nung pumalag? Sige, maglabas na kayo ng presko nyo na mga excuses nyo. Dati na natin, basahin natin. Susugurin kayo ni PRRD para harapin kayo. Paduano, pumunta ka ron Abante, pumunta ka ron. Dan Fernandez, Englishin mo si PRRD ng iyong 20,000 questions. PRRD, may request ako sa iyo. PRRD. Pwede. Actually, nabanggit ko na ito dun sa mga malalapit sa inyo. Para makarating sa iyo, PRRD. Request lang naman. Pag nagtanong sa iyo si Dan Fernandez, Englishin mo. Ng mga maateis. Englishin mo yan si Dan Fernandez, Pwede naman kasing magtagalog. Hindi nyo naman dapat kinahihiya. Ako, tinan nyo si Attorney Vic. Magaling mag-English pero nagtatagalog. Wag ka nang mag-English kung English kinamatis ka. PRRD, pakiusap. Lahat ng sagot nyo kay Dan Fernandez, Englishin nyo. Tuloy tayo. Yari kayo. Pupuntahan kayo bukas. Bukas. Yes, bukas. Wednesday, November 13.
Bakit nyo pinospone ng November 21? Mga supot kayo. Sabi ni PRRD. Ay, hindi pala, hindi. According to former spokesman, Attorney Salvador Panelo. Why, after demanding his presence and acceptance their invitation and coming here last night, they will just cancel it without prior notice. Oh, pinuntahan pa raw nyo. Ha? Pinuntahan nyo pa raw kami. Tapos, nung tinanggap ang imbitasyon nyo, naduwag kayo. May gago rin no? May kalukuhan talaga ito. Simula ngayon, mga kababayan natin, ito ba ay karapat-dapat pang tawaging Quadcom o Duwagcom? Ay, tayo nagtatanong lang, ha? Nagtatanong lang naman tayo. Grabe. PRRD, pakis nga. Hindi, mismo, hindi ako nakakita ng ganitong leader na ganito katapang. Susugod mismo sa kural ng mga buhaya. Tapos, susugurin sila sa teritoryo nila. Yung mga buhaya doon sa teritoryo nila biglang nagsiurong. Saan ka nakakita ng susugurin ka sa teritoryo nila na magkakasama sila doon? Mag-isa lang si PRRD, sila pa ang naduwag. Mismo to si PRRD. Parang gusto ko igis. Ako na-imagine ko Kasi sa San Beda po ito nag-College of Law. And graduate po ako ng college sa San Beda. Bigla tuloy naiisip ko, kung ganito katapang to ngayon, ganito nakatanda, paano pa kaya yun nung kabataan niya? Nung college niya? I mean, nai-imagine ko. Iba po ang galawan ng mga law students sa San Beda before, nung time ko. Lalo na siguro nung ganito katapang. Ay, grabe. Matindi ito si PRRD. Yan ang gusto ko, hindi yung puro dakdak. Puro dakdak. Dakdak. Sabi pa ni Paduano, ano yan? Naduduwag? Ngayon, Paduano, sinong nagmukhang duwag? Si PRRD, ikaw? Hindi, nagtatanong lang. Hindi po kita pinagbibintangan, nagtatanong lang. Sinong nagmukhang duwag sa inyo? Diba? At etong maganda. Ito balita to ng ABS-CBN. Duterte, will ask them to schedule a marathon hearing of 10 days. Panelo added. O yan. Pambihira. Hindi lang po kayo kukomprontahin bukas. Bakit in-schedule nyo ng 1 week after, Thursday, November 21? Yung pala, duwag kayo. Kaya ito ang sagot ni PRRD. Marathon hearing, 10 days. Sige, ubusin nyo lahat ng mga testigo ninyo. Oy, mga manunood ko, palakpakan naman kay PRRD dyan. Manual po tayo, palakpakan, pambira. Maalala nyo, nung sa Senado, ay ayaw niyang umuwi. Sa tingin nyo, kaya gawin ni BBM yan? Pag natanggal na siya sa 2028? Hindi. Baka nga isang oras, hindi tumagal sa BBM doon, nakakasagot. Magagaganon. Baka mamaya, pumunta ng Goldilocks yun at mamili ng pulburon. Si Martin, halimbawa, siya naman ang ipatawag sa 2028, bumabaliktad ang mundo. Ano sasabihin ni Martin? Wala. Tingin nyo kaya yung sasabihin ni PRRD? Susugurin ko, bakit kayo nagbago? Walang uwian. Tingin nyo kaya nilang gawin? 10 days marathon tayo. Mga duwag yung mga yun. Bobo pa. Hindi nila kaya. And honestly, tanungin ko kayo mga pulawan, kayo mga pinklawan, kayo mga bayaran, kayo mga katulad, mga bashers, kayo mga sinasanto si Tambaluslos. Sa tingin nyo, kaya ni Martin yan? Pag nagkabaliktaran ng panahon, pag-ikot ng mundo, kaya ni BBM yan? Pag sagot nyo oo, pati sarili nyo, niloloko nyo. Huwag tayong Pero ito subaybayan natin. This will be exciting, mga kababayan ko. And I think something
something good, better, and best will happen. Kung talagang hindi duwag itong mga taga-Quadcom, because 10 days is 10 days. Makakapaghanda rin ang mga supporters ni PRRD during that 10 days. Posibleng may magandang mangyayari. 10 days po. Kung hindi duwag-com. Ni-request yan, 10 days. Exciting, di ba? Tanong, eto na ba yung inaantay natin mga kababayan ko? We are in for an exciting time. Yan po ang pinagkakaiba naming mga vloggers, mga DDS vloggers, mga legit Duterte supporters compared doon sa mga pula. Kasi yung mga panatiko, mga vloggers sa kabila, sila ang pinauuna ni Martin at saka ni BBM. Habang yung kanilang amo nakatago. Busal ang bibig, duwag. Kay PRRD hindi. Silang sumusugod. Tayo, suporta lang. Di ba? Sarap ng buhay natin. Bakit? Yung leader natin, totoong leader. Yung leader nila, boss. Sa kanila yung agenda, sa kanila yung kinikita, sa kanila yung karangyaan, sa kanila yung power. Tapos iba pa susugurin. Exciting to 10 days na ito. Ito po, tingnan natin. Next, saglit. Ito naman, balita rin ng ABS-CBN. Umalis umano ng bansa si dating PCSO Chief Royina Garma noong November 7, 2024. Nalintikan na pagkatapos magtestigo, lumayas. Si Garma ang isa sa mga nagsiwalat mga umano'y katiwalian ng administrasyong Duterte at pinaniwalaang key witness sa nangyaring drug war. Yung kanilang testigo, pinalayas na. Ang ginawa dyan, ito yung sinasabi natin na itong mga kanilang ginagawa, ay hindi talaga tatayo sa korte. Itong mga testigo ninyo, mga duwag ko, are all for publicity. Trial by publicity. Hindi ninyo sila kayang dalhin sa korte. Kaya pinagsalita nyo muna para masiraan ng Duterte tapos pinalayas nyo na. Yung mga staff nga ni BP Sara pinababantayan nyo na sa airport. Ito pang witness nyo, bakit biglang nakaalis? 'Di ba? Kasi ayaw nyo ng patawag. Kasi pag ito na cross-examine, lalabas. Baka mamaya umamin pa to gaya ni Grijaldo na pinersa ninyong magsalita na umamin siya na meron talagang reward system. So para safe, sige. Baka mamaya binigyan pa ito ng all expense paid. Vacation. Sige, lumayas. Alam mo, hindi ako maniniwala na ito'y hinayaan lang nila kung ito ay isang talagang crucial witness nila. At sa tingin nila, yung mga sinasabi nitong alin na ito ay tatayo sa korte. Hindi na nila ito paaalisin. Gaya nung mga pinababantayan nila mga staff ni BP Sara. Kakausapin na to ng kakausapin, makipagtulungan ka na sa amin. Ba't biglang nakaalis? Maliwanag na ang mga pinagsasabi nito, kalokohan. Na mga pinagsasabi nito, hindi tatayo sa korte. Mga pinagsasabi nito, dinikta nyo lang malamang. Mga pinagsasabi nito, kasinungalingan. Kaya naduwag
Kasi madaling magsalita eh. Pwede ko nga ibintang sa'yo, ikaw pumatay kay Jose Rizal, ikaw pumatay kay Lapu-Lapu, ikaw pumatay kay Magellan. Oh. Ikaw ang drug lord. Ikaw adik ka. Ikaw lahat pwede mo ibintang. Pero pag ikaw na matatanong, hindi mo na kaya. Exactly ganyan. Kaya ito naduwag. Kaya hinayaan naman itong duwag ko patakasin. Wala na, di ba? Oh. Sige. So hamon sa mga duwag ko. Alam mo, hindi nyo kaya eh. Kasi hinamon kayo ni PRRD, kung kayo ay merong ebidensya, sampan nyo sa korte. Halatang halata naman, Martin, yung mga bata mo. Na wala na kayong inasikaso kung hindi mga Duterte. Paano sasampan ng korte? Pinaalis nyo. Hinayaan nyo umalis. Di ba? So ano kayo? Ano kayo? Wala. Ganyan po kalakas ang Duterte. Hindi salita. Tingnan natin to ngayon. Ito naman. Tingnan natin kung ang Duterte ay puro tapang at hindi lang hanggang salita. Tingnan naman natin, ano ngayon to si Marcos? Thank you, Presidential Tracker. I don't remember. I've been around for a long time. I don't remember seeing this many tensions of this strength. Maaari yung isang malakas tapos may susunod na isa. May hangin ng konti pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod ng bagyo. Hindi tayo pinagbigyan ng isang linggo. So this is what we are monitoring now. President Ferdinand Marcos Jr. nyo. Hindi, no? Hindi niya alam. Hindi niya alam ang nangyayari. This is the complete opposite of Duterte. Kung ang PRRD tapang, ito duwag. Kung ang PRRD assume responsibility, ito puro excuses. Kung si PRRD, resulta ang pinapakita sa atin, etong si Marcos, si BBM, puro palusot. Can you imagine, billions na ang kinukuha nilang pera for the flood control projects. And yet, you will hear the President sa ganitong statement. Ito'y naghahanap na ng excuses na hindi nila kayang masolusyonan yung bagyo. Alam mo, BBM, hindi bagyo ang problema. Kasi ilang taon na ako, ilang taon ka na, at sa mga kaedad ko, taon-taon, laging mayroong bagyo. Huwag mong isip, kasi palusot niya rito, at saka sunod-sunod ang bagyo, hindi tayo pinagbigyan ng isang linggo. Alam mo kung bakit sunod-sunod ang bagyo? Alam mo? Kasi, sinusubukan ka. Isinisiwalat yung kalokohan nyo dyan sa flood control project. Isipin ninyo, pag ang nagsiwalat ng kalokohan ninyo dyan sa flood control project, anong gagawin ninyo? Patatawag nyo sa Senado, patatawag nyo sa Quadcom, iimbestigahan, ididimanda, gigipitin, etc. Yan po ang naririnig natin, di umano, na ginagawa ninyo pagka binubuko kayo. Yan ang ginagawa nyo, di umano, pag fina-fact check kayo. Ang problema ngayon, ang nagfa-fact check sa inyo, mismo langit. Bagyo ang nagpa-fact check sa inyo. Sige, idemanda nyo yung bagyo. Sige, takutin nyo yung bagyo. Patawag nyo sa kamera. Patawag nyo sa Quadcom. Alam mo, itong si BBM, walang masusolusyon ng problema to. Alam nyo kung bakit? Walang alam. Walang vision. Ang hinahanap nito, hindi solusyon. Ang hinahanap nito, excuses. Ang tao, if they will not assume responsibility sa kalokohan nangyayari, sa masamang nangyayari, especially if you are a leader, and wala sa katawan mo, sa bokabularyo mo, wala sa dictionary mo, you assume responsibilities,
Lahat ng gagawin mo, kasalanan ng iba. Mali, 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 mali. Ako tama. Walang masusolusyonan tong tao na ito. Wala. Alam mo, alam lang nitong solusyon. Gaya ng pinsan niya. Ayuda. Tingnan nyo kung gaano ka utak-ipis itong mga ito. Mahihina talaga ang utak. Hindi nila, wala eh. I mean, kaya alam mo yung nabubuhay yung mga sinasabi sa amin ni PRRD. Isa sa sinabi niya, alam mo problema sa mga leaders natin ngayon? Mga anak mayaman, wala talagang alam yan sa ground. Especially, pag pumasok ka sa mataas na posisyon na executive like president, tapos hindi ka dumaan sa pagka-mayor. Kasi yung mayor, parang presidente yan ng maliit na lugar. Siya hands-on, nasa ground. Ito si Marcos, wala sa ground, nasa alapaap. Kaya hindi niya alam yung nangyayari sa ilalim. Isang patunay na lang doon, yung baril. Wala daw baril pumasok sa KOJC. Yan ang presidente nyo, mga pulahan. Sige, magalit kayo mga bashers. Kayo tumingin, wala ba talagang baril doon sa loob ng KOJC? Ganyan po ang presidenteng nasa alapaap, wala sa ground. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Hindi niya talaga ano mang malay niya sa mga baha-baha na yan? Naka-chopper yan. Nakatira yan sa mansyon. Sa magagarang bahay. Diyan yan eh. Diyan yan lumaki. Anong alam niya sa mga liblib na lugar na lagi kang takot pag umuulan dahil magbabaha? Wala. Nakita niyo ang contrast ni PRRD tsaka ni BBM? Kaya ang tao ngayon, matinag na sa budol eh. Ayaw na nila sa budol. Natuto na sila sa budol. Sana naman, yung mga nasa Quadcom, sa Duwagcom na yan, huwag nyo nang pagboboto, pambihira naman. Pag ibinoto nyo pa rin si Martin at naging congressman ulit, wala na tayong magagawa, kasalanan nyo. Pero alam mo, Marcos, sisirain ka ng pinsan mo. And until such time, manindigan ka, magpakalalaki ka, maging leader ka, maging responsable ka, lalamunin ka ni Martin. Hindi mo na alam kung anong ginagawa. Nilalamong ka na ata eh. Nilalamong ka na. Alam mo, makakatulong ka ng malaki, President Marcos sa Pilipinas. Alam mo kung paano? Mag-resign ka. Para mawala ng power yan si Martin. Kasi sa totoo lang, ginugulo na ni Martin ang buong bansa. Ang problema natin ang gagaling na dyan. Wala na nga silang inasikaso kung hindi Duterte. Duterte tapos ayuda. May infrastructure ba? Meron bang napatayong milyong-milyong bahay na ipinangako nyo? Marcos, be a man. Manindigan ka. Mag-resign ka kung hindi mo kayang tayuan yung pinsan mo si Martin. Ikaw naglagay dyan, kaya lang naman, walang kakayanan niya maging speaker eh. Kaya lang, nilagay mo eh. Presidente ka, syempre susundin ka. Yeah? So sana, be a man. Ha? Huwag na natin masyadong kawawain ng mga Pilipino. Huwag pong kakalimutan ha, sa mga hindi ko pa po subscribe. And thank you po ulit sa magbibigay na super thanks. Banatero, sa mga hindi pa nakakaalam, may programa po kami sa SMNI. Everyday po yan, Monday to Friday, 8 p.m. At magtatanim po tayo sa Sabado. Ha? Iyan po ang proyekto ni Pastor Kibuloy. Sasama po tayo sa SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal. God bless everyone.